What is up mga kanukis? Isang napakagandang araw na naman sa ating lahat. Welcome back to our backyard at welcome back dito sa ating channel mga kanukis. So ngayong araw mga kanukis, meron tayong isang importanteng topic tungkol sa mga alaga nating manok kasi marami din na nagkakasakit ngayong tag-ulan. So kung nakikita nyo kanina sa intro natin, so wala tayong nilagay dito sa ating yard o sa ating range area kasi kinulong natin lahat yung mga alaga nating manok kasi tag-ulan na din mga kanukis. So ngayong araw, itatopic natin ang about sa avian malaria o malaria sa ating mga alagang manok. So ngayong araw, ipahanda ka na sa video natin. In 3, 2, 1, let's go! So ngayon nga mga kanukis, no, after a week natin sa pag-breed ng ating mga alagang bantam. So ngayon, so meron tayong mga alaga dito. So dito, wala pa tong itlog. At saka dito mga kanukis, meron na naman tayong naglilimlim na alaga. So ayan, so may 6 eggs na naman siya. So ayan na mga kanukis, oh. So ito yung itlog nila mga kanukis, oh, ang liit. Ayan, oh. So ayan, meron siyang 6 eggs. At saka ito si mother hen, wala pa din. Yung nagbi-breed sa kanila is si Choco natin na si Rama. So ngayon, lipat tayo sa ating breeding pen ng ating Shamu at saka asil. So itong Shamu natin mga kanukis, hindi pa ito nangingitlog kasi magsi 7 months pa din ito. Pero ayan, oh, tingnan nyo sila vegeto, ayan. So yung hen na yan, hindi pa yan nangingitlog. Pero yung asil natin na bearded o yung muff natin na asil is nangingitlog na siya mga kanukis. Naglilimlem pala. So ayan, kung nakikita nyo, ayan. So nandyan siya mga kanukis. So meron siyang 11 eggs. Ayan. So, hindi ko muna didisturbuhin, baka mabasag yung itlog niya. So, tara, labas na tayo. So, ganyan kasi yung temperament ng mga manok na yan. Kapag nadisturbo nyo sila mga kanukis, baka masira pa yung mga itlog nila. So, dito, mayroon na tayong 6 eggs ng sirama. Tsaka dito, mayroon tayong 11 eggs ng asil. So, for the next vlog natin, i-update ko na din kayo tungkol sa mga asil at Shamu natin na breed sa ating backyard. Kasi matagal na din akong hindi nakapag-update sa kanila kasi nagpo-focus tayo sa ating mga alagang bantam. At saka, ito yung mga bantam natin mga kanukis na nasa YouTube shorts natin. Ayan, oh. So, kukuha ko ng isa. So, ito na sila. O, tingnan nyo. Yan. So, sila yung nasa daily vlog natin sa YouTube shorts. So ngayon, ika 19 days old nila. So ito sila. Ito siya mga kanukis, oh. So ito, palahi ito ni Tuber. Ayan. So yan yung palahi ni Tuber. At saka ito naman yung mga 1 month old natin na mga alaga. So ayan mga kanukis, nandyan sila. So hindi kita kasi medyo madilim mga kanukis. So ayan, 1 month old. Kukuha ko ng isa. So, ito na yung mga 1 month old. So, medyo mailap pa mga kanukis. So, ito pala yung 1 month old. Ayan. So, palahi din ito ni Tuber mga kanukis. At ngayon, magpuproceed tayo sa ating vlog kasi meron akong i-explain sa iyo kung ano ba yung avian malaria. Kasi marami ang mga breeder ngayon na nagkakaproblema dun sa malaria na yan kapag tagulan. So, bago kayo pupunta kung ano ba yung management ko. So ito muna yung clip kung ano ba yung avian malaria. So panoorin niyo ito mga kanukis. Ang avian malaria ay isang sakit na dulot ng parasitiko. At ang parasitiko na ito ay Haemophilus protozoan na makukuha ng ating mga alagang manok sa kagat ng lamok.
At ang lamok naman na ito ay isang Anopheles mosquito o isang babae na uri ng lamok na siyang carrier nito. Para malaman kung infected nito ang mga alagang manok mo, i-check ang sumusunod na mga sintomas. Una, namumutla. Pangalawa, nangangayayat at buhaghag ang balahibo. Pangatlo, nanunuyo ang paa at hirap tumayo. Panglima, berde na ipot. At ang sakit na ito ay napakataas ng mortality. Kung ang sagot mo ay oo sa lahat ng mga nabanggit ko, baka hindi natatagal ng 3 araw ang mga alaga mong manok. Nakakahawa pa ito sa ibang mga malulusog na manok. Kaya mas mabuting i-isolate na ang iyong mga alagang manok na nagkasakit ng malaria. At ang gamot naman sa avian malaria ay combination ng sulfachloropirazine at diaberidine na maaaring bilhin sa mga agri-vet store o kaya kumonsulta sa veterinaryo na malapit sa location mo. So yun na nga yung about sa malaria mga kanukis kasi common ngayon tag-ulang season. So dito sa ating backyard, so sinisuguro ko na walang mga tubig na pwedeng pamugaran at pagbreedingan ng mga lamok. So ngayon, kung nakikita nyo, eto si Bugito, yung 3 months old pa lang siya. Ayan o. So napaka-pogi na ni Bugito mga kanukis. Pero pagkalipas ng 1 week, yun yung sinabi ko sa video natin tungkol dun sa fowl pox. Yung kinatatakutan ko na may iba na complication yung fowl pox. So yun na nga mga kanukis, pumasok na yung malaria sa kanya. Kasi bigla siyang namutla, nawala ng gana, mahinang kumain at halos hindi na makatayo. Mabuti na lang mga kanukis na agapan ko agad. Kasi may advance tayo na ginawa na strengthening sa kanya para mas mapabuti natin yung katawan niya bago pa lumala yung infection ng malaria. So eto si Bugito ngayon. So si Bugito pala mga kanukis is magpa 5 months old na siya. So ito si Bugito ngayon, tingnan nyo. Ayan o, namumutla na siya mga kanukis at tingnan nyo yung palong niya. Parang hindi na tumatayo. Ibang-iba talaga doon sa una natin na pagkita sa kanya. Pero ang nakaganda ngayon ka Bugito mga kanukis is medyo lumakas na siyang kumain at hindi pa rin bumabalik yung kanyang pagtitilaok. So yun yung goal natin throughout this week na sana bumalik na yung pamumulan ng kanyang palong, tatayo na ulit yung kanyang palong kasi medyo nakahiga pa rin yung palong niya mga kanukis. Ibig sabihin hindi pa siya totally healed. So ang ginagawa ko ngayon sa kanya mga kanukis is nilalagyan ko muna siya ng dextrose powder sa kanyang tubig, alternate sa gamot na ating ibinibigay sa kanya. So ang dextrose powder binibigay ko tuwing hapon 1 to 5 p.m. So dito sa kanyang waterer mga kanukis para maging dextrose o maging sa kanya, maging rehydrating agent para sa kanyang katawan. Kasi kapag hindi siya nabigyan ng dextrose powder, baka mawalan ng hydration yung katawan niya mga kanukis. At siya nga pala, ito yung mga gamot na napili kong ipainom sa kanya kay Bugito. So kaya naging mas ma-improve pa yung kanyang itsura pagkalipas ng 1 week na paggagamot ko sa kanya sa malaria. So una is itong Tepox. So yan mga kanukis oh. Yang Tepox pinapainom ko ito tuwing umaga. Hinahalo ko sa water soluble kasi itong mga kanukis. So hinahalo ko sa painuman ng tubig. At saka for the 1 week okay naman. So may development naman sa kanya. Pero kapag hindi pa din siya naging okay mga kanukis, so papalitan natin yan ng itong Ornestat. Ayan mga kanukis oh. Ornestat. So anti-malaria at anti-infective din ito mga kanukis, tingnan nyo. So ayan, so anti-malaria at anti-infective din itong Ornestat. So yan yung muna yung gagamitin natin na gamot sa kanya mga kanukis. For 1 week yung Tepox at kapag hindi pa rin siya naging okay pero hindi pa naman siya naging patay o buhay pa naman siya, so mayroon pa tayong chance na pagalingin siya. So continue lang natin yung dextrose at kapag hindi pa din siya gumaling mga kanukis, so yun na kailangan na nating mag-inject sa kanya ng iba pang pamamaraan. Pero ngayon
meron tayong level of treatment para kay Bugito. Sana gumaling siya mga kanukis at i-update ko naman kayo sa susunod na vlog kung okay ba yung management natin sa kanya. Sa morning is gamot, pagkahapon papainumin natin siya ng dextrose powder para sa kanyang rehydration. So yun na muna yung tungkol sa vlog na ito mga kanukis kasi napaka-importante na malaman niyo yung treatment ng malaria kasi paparating na din yung rainy season from July to January. So maging careful kayo kapag naging green na ang ipot ng inyong mga alagang manok, nawawala ng lakas, dry na yung paa nila at saka balahibo. So yun, sisimulan nyo ng gamutin sila mga kanukis. So dito ko muna tatapusin ang vlog na ito. Pero before that, magsha-shoutout muna ako sa ating mga kanukis na parating sumusuporta sa atin. So shoutout nga pala kay Vince Cabuyadaw, shoutout sa iyo. Mark Israel Calano, shoutout. Pierre Pilata, shoutout. Mirisa David, shoutout. O Mirisa David, shoutout. Rod Anthony Flaviano, shoutout sa iyo kanuki. Edgar Guanzon, John Evangelista, Joshua Hagulina, shout out. Jermin Alvarez, shout out. Cornelio Camban, shout out sa iyo at Patrick Gibara. And of course, shout out nga pala kay Tita Liesel dyan sa Qatar. Shout out sa inyo lahat. May Vlogs Qatar, shout out sa inyo. Keep safe kayo dyan always. And Yen Travel Vlog sa Hong Kong, sa mama ko. And kang Bulanong Bugoy sa kasin ko mga kanukis. Shout out sa inyo lahat. So, dito ko muna tatapusin ulit ang vlog na ito. This is your native Kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. Happy farming everyone. Have a blessed week ahead. Peace, love, signing out for this video. Bye-bye!